mo alam na mga pangyayari na hindi mo naman inaasahan. Church, huwag kang mag-isip ng masama. Na parang pinabayaan ka ng Diyos, iniwan ka ng Diyos, na parang bagang hindi ka nakikita, hindi ka naririnig ng Diyos, hindi po, church. Kundi sa lahat ng pinagdadaanan mo, diyaan papasok ang lahat ng pangako ng Diyos na dapat mong maranasan. Amen? Mabuti ang Panginoon sa ating mga buhay, church. Tunay nga po na, paano ko po nasabi na mabuti ang Diyos? Dahil narito pa rin po tayo. Amen? Yan po ang isang sign, yan po ang isang sagot sa tanong na bakit mabuti. Paano naging mabuti ang Diyos? Yun po, yung buhay ka pa. Amen? Nakarating ka pa sa kanyang panambahan, sa kanyang simbahan na humihinga. Kasi maraming tao, church, ay pwede hindi na sila nagising, pwede hindi na po sila nabuhay, hindi na sila gumaling. Pero ikaw na narito ay salamat sa kabutihan ng Panginoon dahil dinala ka ng Diyos para sumamba sa Kanya. Amen. At bago po ko dumako sa pangako ng Panginoon, ay ako rin po magpapasalamat sa Diyos sa buong isang linggo na Kanya pong ginawa. Sa lahat ng mga, alam mo yung mga answered prayer, lahat ng tulong ng Diyos, lahat ng mga nararanasan ko po, amen, ang Diyos po nakakalam. At lahat po yun ay dahil po sa kanyang mga pangako. Amen, dahil naunawaan po natin, church, na paano po natin mararanasan ang mga pangako ng Diyos, kagaya ng tutulungan kita kung wala ka namang problema. Hello? Kagaya po ng pagagalingin kita, pangako ng Diyos kung wala ka namang sakit at karamdaman. Amen? Kung paano ka po sasamahan ng Diyos kung hindi ka nag-iisa. Hello? Paano ka i-comfort ng Diyos, aalinin ng Diyos kung hindi ka naman nalulungkot. Amen? Nakita po natin kung paano natin mararanasan at nararanasan ang mga pangako ng Diyos doon sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Na hindi ibig sabihin na pag meron tayong mga kabigatan, kalungkutan, kapipitan, hello, sa buhay, mga, alam mo yun, hindi mo alam na mga pangyayari na hindi mo naman inaasahan. Church, huwag kang mag-isip ng masama. Na parang pinabayaan ka ng Diyos, iniwan ka ng Diyos, na parang bagang hindi ka nakikita, hindi ka naririnig ng Diyos, hindi po, church. Kundi sa lahat ng pinagdadaanan mo, diyaan papasok ang lahat ng pangako ng Diyos na dapat mong maranasan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon kapag meron ako nararanasan, thank you, Lord. Nagpapasalamat na lang ako kasi, alam nyo, yun nga yung naunawaan ko na kung bakit may may paparanas na naman na pangako ang Diyos sa aking buhay. Amen? Ngayon po ay dadako po tayo sa maisipong pangako ng Diyos at alam ko po, alam nyo na rin po, amen. Sa aklat po ng Awit, chapter 1, verse 1 to 3, na ang sabi po dito, ang tunay na kagalakan. Alam niyo po ba kanina sa ating pong awitin, sa ating praise, namangha ako, sabi ko, ang galing niyo. Kasi yung praise kanina, nababad, at kalakasan po Diyos, ay tugma sa verse na ito. Tingnan po natin. Ang sabi po ng Awit, chapter 1, verse 1 to 3, na ang sabi po, ang tunay na kagalakan, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Hello? Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. 2. Sa halip, church, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ng Diyos o Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. 3. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Hello? Na laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Palampakan nga po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa church, diba narinig natin kanina na dun sa chorus ko na kay sarap-sarap sa Panginoon, ibang chorus, babaw
ang kailangan mo. Babad ang kailangan daw po natin sa presensya ng Panginoon. Para saan? Na sinabi doon, ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Kung bakit ako magalak. Kung bakit ako may kapayapaan. Bakit ako nagagalak kahit na mayroong mga pinagdadaanan. Kahit na may nangyari nagagalak na hindi ko naman ine-expect na mangyaring maganap sa ating mga buhay. Bakit po? Ang sabi ng salita ng Diyos na sa halip, kasiyahan na daw pong sumunod sa kautusan ng Diyos. Na hindi na lamang daw po ng kaligayahan, kagalakan ang pagsunod sa salita ng Diyos, kundi binubulay-bulay niya pa ito araw at gabi. Na makikita po natin, church, na lugi ang isang Kristiyano na hindi nagbabasa ng Biblia. Bakit? Kasi ang sabi ng salita ng Diyos na kapag daw po nagiging kasiyahan, kaligayahan, may excitement, may enjoyment kang nararanasan, kapag nagbabasa ka ng Biblia, ang sabi doon, sariwa daw. Laging sariwa. Pag sinabing laging sariwa, fresh ka everyday. Hello? Bakit ka magiging fresh? Bakit ka magiging sariwa araw-araw ng buhay kahit may pinagdadaan kita? Talagang mo yung katabi mo. Pag nagbabasa ka pala ng Biblia, fresh ka pala. Hello? Di ibig sabihin pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, ang tawag doon. Naalala ko yung isda eh. Isda yung naalala ko sa sa word na fresh eh. Amen? Kasi sinasabi sa pala, oh fresh pa yan, sariwa pa yan. Dahil pag uwi sa bahay, karoon lasa. Hello? Diba? Ganun po sa Panginoon Church. Na kapag daw po tayo ay konektado sa salita ng Diyos, araw-araw ng ating buhay ay fresh tayo sa harap ng Diyos. Bakit ka naging fresh sa harap ng Diyos? Hello? Dahil hindi ka nai-stress. Paano? Paano tayo nai-stress? Kasi pag ka nai-stress sa buhay, hindi mo kasi alam kung paano mapagtagumpayan ng pinagdadaanan mo. Bakit po? Kasi hindi ka nagbabasa ng Biblia. Ano? Di ba nakita natin na alam niyo po ba na bakit ko po napatunayan na ang salita ng Diyos ay mabuti at talagang kapakipakinabang. Kasi isang araw, church, alam ko naman matagal na, bata pa lang po kami, naalala ko po na meron kaming youth Saturday na fasting or pagbabasa ng Biblia. Alam niyo, sabi, ang turo sa amin ng mga napasora, magbasa kayo araw at gabi ng Biblia para gumanda kayo. Para ang maliwalas yung mukha niyo. Ano yan po, naalala ko ng bata kami. Kaya wala po akong ginawa noon. Hindi naman po ganito yung tsura ko noon eh. Hello? Amen? Naalala ko na naghahayo kami sa LPX Church. Ang pakaiitin namin. Bakit pinapahayo kami, sumasama kami hayo doon? Tanghaling tapat, naalala ko talaga. Hindi ko makakalimutan. Kasi naisip ko, bakit bang itin namin noon? Yung mga youth kami, madalas po pala, nasa LPX kami. Tanghaling tapat, may dala-dala lang kami. Paano? Sabi ko, pero alam nyo, nung kami po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, mga youth, ang daming youth. Isa na ako doon. Sana si Kuya Sam. Alam niyo, naalala ko po, yan po talaga ang binring up sa akin ng mga napasor. Magbasa kayo ng Biblia, gusto niyo gumanda? Gusto niyo pumogi? Gusto niyo maliwalas yung mga itsura? Yung glory ng Diyos makita sa inyong mukha? Magbasa ka ng Biblia. Bakit? Nung panahon po ni Moises Church sa Exodus, naalala niyo po, na habang di po namamalayan ni Moises, na habang kausap niya ang Diyos, nagniningning ang kanyang mukha. Hello? Na kaya po sa ating buhay, kapag lagi tayong nagbabasa ng Biblia, fresh tayo everyday. Hello? Bakit walang makikitang stress sa mukha mo? Dahil alam mo kung anong gagawin mo. Dahil ang Biblia po, ang sabi po ng Awit chapter 32 verse 8, ang sabi ng Diyos, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayaw. Na ibig sabihin, na sa tuwing magbabasa ka ng Biblia, tuturuan ka ng Diyos kung paano mo pagtagumpayan yan. Hello? Kaya nga Kaya nga dapat walang Kristiyanong nai-stress. Walang Kristiyanong nababanat yung ano ba tawag dyan. Hello? Nababali ba yung pisngi? Tumatagain na. Dapat, yung mukha natin, punong-puno na ngiti. Punong-puno ng kagalakan. Bakit? Alam mo, ipinaalam ng Diyos sa'yo kung paano mo mapagtagumpay lahat ng problema. Pagsubok mo na lahat ng sa buhay.
key talaga sa isang Kristiyano, kabataan, elders, hello, tao na hindi nagbabasa ng Biblia. Kasi hindi niya alam paano siya magtatagumpay sa buhay na ito. Kasi ang sabi ng pangako ng Diyos, na anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Pinuin mo kung babasa ka lang ng Biblia. Ipapamuhay mo lang kung ano nabasa mo minsan kasi nami-misinterpret natin eh. Sabi mo, babasa lang daw ako ng Biblia. Hindi naman, in-apply. Hello? Diba? Nagbasa ka, dapat sa iyong pagbabasa, i-apply mo sa buhay mo para magtagumpay ka. Kaya yung iba'y nagtatampo sabi ng Diyos, di niya ako pababayaan. Sabi ng Diyos, di niya ako iiwan. Ano ba sabi ng Diyos? Huwag kang magbukang salapi. Una, bagong pangako. Di ba una? Huwag kang magbukang salapi. Kasunod doon yung pangako ng Diyos na hindi ka na pababayaan. Amen. Ibig sabihin, bagong maranasan ng pangako ng Diyos, dapat may gagawin ka sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi ko, praise God. Kasi isang patotoo, alam ng church minsan, isang araw. Lumuwas po ako, amen. Nung umaga na, hindi po ako maalis ng bahay na hindi po ako nagbabasa ng Biblia kasi natatakot ako na baka may mangyari sa labas na hindi ko alam paano pagtagumpayan. Hello? Kaya alam na nabasa ako, sa Lucas po ako, chapter 18, verse 27 ba yun, hindi po ako nagkakamali, na di pagluwas ko po umaga, umuwi po ako, umaga ba ako? Basta umaga po ako lumuwas. Pagka-uwi ko siguro around 7:30 or 8 p.m., nakauwi ako ng bahay. Alam niyo, pagka-uwi ko lang pagod yung paa ko kasi nga apakalayo. Hello? No, sabi, ang bungad ng ate ko sa akin, sabi na may problema na naman tayo. Puri ng Panginoon, kakauwi ko lang. Sabi, grabe talaga. Sabi ko, pagod na ako sa labas. Pag uwi ko, kakakit ko lang sa taas. Sabi niya, Nel, may problema na naman tayo. Sabi ko, ano yun? Sabi mo gano'n. Sabi, kakasuhan daw yung kuya ko na may-ari ng rice mill. Sabi ko, bakit? Anong ginawa niya? May mali siya. Nasangkot siya sa maling ginawa. Alam niyo, 8 yun. May mita pa po ko hanggang 10 p.m. or 12 p.m. Hindi po ako nagkakamimita pa po. Alam niyo, malis ako ng bahay 8:30 p.m. Lumuod ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, ano man po nagawa ng kasalanan ng kuya ko, Panginoon, disiplinahin niyo po siya. Itama niyo po siya, Panginoon. Hello? Amen? At bukod doon, hindi umalis ako 8:30. Alis na ako. Alam niyo, hindi na po ako nakabalita kasi naalala ko yung verse na nabasa ko nung umaga. Nang sabi po ng Lucas chapter 18 verse 27, ang lahat ng bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Hello? Nang sabi ko sa atin, baka pwede mo naman pag-uusapan. Kasi gano'n ang sabi ko, baka pwede mo naman pag-uusapan na ganito, ganyan, pero hindi eh. Hello? Pero naalala ko yung sinabi ng Diyos sa akin umaga. Nang sabi ng lahat ng bagay hindi kayang gawin ng tao, pero kayang gawin ng Diyos. Alam niyo, kinabukasan Tuesday, hindi na ako nakabalita kasi naalala ko yung sinabi ng Diyos. Hindi sinungaling yung salita ng Diyos, church. Alam niyo, pagpatak ng Wednesday, grabe ang Diyos. Kasi mayaman yung may-ari. Alam niyo, nabaliktad yung sitwasyon. Kasi imbis na yung kuya ko, yung kakasuhan doon sa maling ginawa nila sa rice mill, siya pa yung naging dahilan para maituro yung mga tao na gumawa ng mali doon sa ano. Sabi ko lang, grabe church. Kasi biruin mo, ang sabi ko sa Diyos, Lord, kung mali ang kuya ko, itama mo mo siya. Hindi ko po siya itotolerate, Panginoon, kasi may mali siyang nagawa. Pangalawa, bago po mangyari yung bagay na yun, nanalangin ako sa Diyos eh. Sabi ko, Panginoon, hindi ko po kaya nakikita yung kuya ko na nagbubuhat sa rice mill. Nababalbog ako sa tuwing pupunta ko sa tindahan namin. Sabi ko, ang gara ng tsura ng kuya ko, parang pag nakita mo siya, hindi mo makikilala ang kapatid ko yun eh. Hello? Oo, sa totoo lang, kasi nagtataka, kapatid mo ba yun? Kuya mo ba yun? Opo, kuya mo po yun. Kasi nga, alam mo, nanalangin ako sa Panginoon, Lord, palitan ako ng maayos na trabaho yung kuya ko. Ayaw ko po siyang nakikita na nagbubuhat sa rice mill. Kasi napakahirap. At ang mga drug addiction doon, ang lahat ng kasamaan, may mga kasamaan doon ng tuon. Sabi ko, Lord, alisin mo yung kuya ko. Alam mo, within 1 week, binigyan ng magandang trabaho ang kuya ko.
sa hadis. Palagpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya church, hindi po lugi na magbabasa ka ng Biblia. Bakit? May reward sa pagbabasa ng Biblia at i-apply mo sa buhay mo yung nabasa mo. Kasi nabasa ko lang na ang lahat ng bagay hindi kayang gawin ng tao, pero kayang gawin ng Diyos. Na imposible na i-cancel nila yung kaso, pero kinancel ng Diyos. Hello! Hello, bakit? Alam ng Diyos na nabasa ko yun eh. Naalala ko, Panginoon, kaya pala. Alam mo, hindi ako nag-worry pag alis ko ng bahay, nakita pa ko. Kasi naalala ko yung nabasa ko na lumagay. Nabasa ko, kaya pag alis ko, hindi ako na-stress. Hindi na ako nagtanong-tanong ano na nangyari. Kasi alam ko na yung gagawin ng Diyos eh. Hello! Alam ko na eh. Sinabi niya na eh. Kaya niyang gawin yung mga bagay na hindi kayang gawin ng tao eh. Alam ko na. Kaya pagpatak ng Wednesday, dinalitan na lang sa akin eh. Eh sabi ko rin, magpasalamat siya sa Diyos dahil niligtas siya sa kaso. Dapat niya pagdaanan. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Sa kanya papuri at pasasalamat.